asin sa sanlibutan at ilaw ng daigdig. No? Bahagi ho. No? Sabi natin ay may alat ka ba? No? May liwanag ka ba? No? Para tayo ay tunay na maging mga asin at ilaw ng daigdig. No? So sa paanong pamamaraan? Una, no, ang makita ko natin, kalimitan, ay tayo ay hinahamon para may sa katuparan natin ito, no? Ay ano ang mga pamamaraan ng pagkilos. No? Well, sa pagninilay, nakita natin una ay yung willingness, no? Yung willingness to serve. No? Kaya mo gagawin to ikaw ay para maglingkod. No? Kasi bahagi ho, no? Napakahalaga yung maglingkod. Hindi yung iba, no? Willingness to be served, no? Para silang paglingkuran. No? Kaya nga maganda yung unang pagbasa no? Kung tutusin very dramatic, no? Yung unang pagbasa na nakita ko natin na pinadala ng Diyos ang kanyang propeta sa isang mag-ina na ang kakainin nila ay alin? Last Supper nila. Ano? Last Supper nila. Nandun yung propeta ng Diyos. At anong sinabi sa kanila? Ipaganda mo muna ako ng makakain. Ano? So yung sabihin, bahagi o yun na kung saan ay mabigat o yun, kayo, may mga anak kayo, alam niyo kung hindi nabalik kayo, pero yung anak ninyo, huli ninyong apunan, ay ibibigay niyo saan? Sa isang estranghero. Ito ay bahagi ito ng Sidon, Sarepta. Hindi yung Israel ito, kung tusin, ano yung lugar na ito? Syria ito, bahagi ito ng Syria. Pagkakataon, hindi yung mga Hudyo ang narito, pagkakataon. Pero doon pinadala ng Diyos yung kanyang propeta. At doon sa mag-ina na yun ay ipinapamanig. Pero yun, ay, biro mo yun, yung willingness na yung kanilang huling pagkain, ibibigay nila. Pero yun ay bahagi ng paglilingkod. Pero sabi nga natin, yun ay medyo dramatic. Pero una, para tayo maging ilaw at asin ng sanlibutan, sana makita natin yung willingness to serve. Yung handa tayo na maglingkod. In kontra saan? Para paglingkuran. Kaya lang kung minsan, sabi nga natin, nakita natin sa sitwasyon na pinagbibilangan natin, ay along the way, kung minsan, yung willingness to serve, ay kung minsan ay nababaliktad. Kaya, pinakailangan i-maintain, kasi yung mga namumuno sa atin, politically, or even religiously, ang una niya ay willingness to serve. Kailangan, along the way, kaya na tayo nagkakagulo-gulo ngayon, ay nawala na. Napalitan na. Ano napalitan na? Willingness to be served. Pero yun ang unang mahalagang makita natin. Willingness to serve. And we have to maintain that. Pero hindi yung nagtatapos doon. Kasi may mga taong tumutulong na nakapagpapahamak. Kung minsan nakakalungkot tutulong ka na, ikaw pang naglahilan ng pagkapahamak. At kung minsan, ikaw na yung tumulong, ikaw pa rin ang napahamak. Bakit? Walang sapat na kaalaman. Mayroong mga tao na gustong tumulong, kaya lang hindi nila alam yung pamamaraan, ano ba yung dapat na pamamaraan, na kanilang pagtulong. May mga sistema, Kaya ngayon, makita ko natin, kapag may halimbawa, may na-aksidente,
bawal na ngayon na basta-basta mong gagalawin yan, no? Kung wala kang alam. Bakit? Instead na baka mamaya makatulong ka, ay lalo nagkaroon ng problema yung na-aksidente. Kasi bakit? Ay lalo nagkabali-bali yung buto. Kasi bakit? Wala ka namang alam tungkol sa bagay na yun, no? Na para tunay na hindi ka naman medically equipped para bahagi na yun. Maliban na lamang kung talagang may alam ka, okay, no? Go ahead. Kaya napakahalaga yung mag-aaral, no? Kinakailangan natin mag-aral, no? Kinakailangan mag-aral. Kahit na kung tawagin natin yung mga first aid, no? Mga bahagi yun, no? Na kung saan yung makita, hindi naman natin kinakailangan na maging dalubhasa, pero may bahagi yun na dapat tayong tunay na alam natin kung ano yung gagawin natin sa pagtulong natin. Kasi kapag hindi natin alam yung pagtulong natin, baka akala natin tayo nakakatulong, hindi, no? Baka mamaya tayo lalo nakasama, no? But we have the intention, no? Kaya lang, mali yung pamamaraan. Bakit? Hindi tayo equipped, no? Kinakailangan equipped tayo, no? Kinakailangan bahagi ho na kung saan yung makita ho natin. At kung tutuusin na nga ho natin, kung hindi man tayo equipped, kinakailangan maghanap tayo ng mga taong equipped para tayo ay tulungan na yung tulong talaga natin ay siguradong maging epektibo, hindi makapapahamak. Well, ang isang siguradong tulong ay alin? Ay pinakamaunang tulong yan, magdasal. No? Kinakailangan natin magdasal. No? Bahagi o yun. Pero napakahalaga na kung tutusin yung bahagi ng ating pagtugon para tayo maging ilaw ng sanlibutan at liwanag ng daigdig na ito, ay kinakailangan din natin na may sapat na kaalaman sa bahagi ng tunay nating pagtulong sa mundong ginagalawan natin, no? Pagkakataon na kung saan ay makita natin, no? Na bahagi, no? Halimbawa na lamang, no? Yung sa scam na yan ng flood control project. Sinasabi nila, paano binibigay ko naman sa ibang, gusto kong tumulong sa iba. Kaya lang ay kinuha ko yung para dito para itulong doon sa ibang pamamaraan. Hindi, no? Kung tutusin, alam naman nila yung batas, mga kongresista ito at mga senador, no? Mga attorney yan, ano? Hindi pwedeng yung kung tawagin natin ay juggling of funds, no? So, bahagi yun. Yung mga yon, hindi sapagat wala silang alam, no? Ang tawag na natin dyan kung minsan ni Ellen, ay medyo malalim na yon, no? Alam nila yung pamamaraan, alam nila yung pagkilos, but they opted differently because bakit? May iba silang intensyon, no? Ginagawa lang nilang dahilan doon. Pero kung talagang gusto natin na tumulong, generally, ay kinakailangan natin na alin. May bahagi uta, kinakailangan natin mag-aral. No? Mag-aral. Ano yung dapat natin unang pag-aaralan? Ay di muna yung ating pananampalataya. Ano ba yung tinuturo ng ating pananampalataya tungkol sa bagay na yan? No? Maging sa larangan man ng kawang-gawa. No? May mga pamantayan din ng simbahan ng pagkilos. May mga pamamaraan na dapat din natin bigyan ng diin. May mga kung tawagin natin parameters. May mga kung tawagin natin mga dapat na pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng diin. No? Kasi bakit? May ilaw ka eh. No? Hindi may pwede na tutulong ka tapos ikaw mismo wala kang ilaw. No? Kinakailangan mag-equip ka rin para higit mo magbigyan ng diin yung pagkilos na isa katuparan mo. No? Kaya napakahalaga yung patuloy na pag-aaral sa bahagi ho ng pagkilos namin sa daigdig na ito. No? At sabi nga ho natin, napakahalaga dyan mula yung ibanghelyo natin kahapon, no? Mapapalad ng mga duka na walang inaasahan ng Diyos. No? Na matututo natin sa tigil na kung saan makita natin yung
kababaan ng kalooban. Ano? Pero kapag may willingness tayo na tumulong, may willingness din tayo na alin, mag-aral. Mag-aral na alin, na yung pagtulong natin, hindi masasayang. Ano? Sapagkat kuminsan may marami tayong pagkilos, ano? Marami tayong programa, marami tayong proyekto, pero ano nangyayari? Palpak. Bakit? Hindi masyado nating binigyan ng sapat na pag-aaral. No? Maliban pa rin yung corruption. No? Yung corruption, another level nga o yun. No? Yung tinatawag natin, ano? Na may alam na tayo. No? Pero we opted na baliwalain yung alam natin kasi nga kukunin natin yung pondo. Ano? Pero bahagi yun. With or without corruption, muna kinakailangan magkaroon tayo ng sapat na kaalaman na makita natin na yung pagtulong natin ay magiging tunay na epekto. Mag-ingat po tayo. Lalo ngayon, may mga kapatid tayo na mga naapektuhan ng lindol. No? Baka kayo, gusto nyo tumulong, baka meron mamaya, baka may scam kayo. Ano? Kaya, mag-ingat din kayo. Ano? Kasi baka mamaya, yung ibinigay nyo sa taong ito, akala ninyo, no? May mga tao na umalapit sa akin, no? Humihingi ng tulong. Itanong nyo sa inyong sarili, yung bang binigay nyo sa kanya na tunay na nakatulong? O baka tinutulungan nyo siyang maging tamad? No? Hindi kayo naging ilaw. No? Maigi pang bagno ng tulungan. Bakit? Baka mamaya yung ibinigay ninyo yan ginagamit niyo lang sa pagdodroga. No? Pinasama niyo pa yung tao. No? Minsan na kayo nakatulong, ay hindi kayo ilaw ng sanlibutan. No? Bahagi yun. Kayo nagtotolerate sa ginagawa niyong masama. Na maaaring yung ginawa niyang ng masama, maaaring makaapekto sa kanyang pamilya o sa mga tao na sa paligid niya. Ano? Bakit? Ay pinabayaan ninyo. No? Na alin? Na hindi lang nalukuhin kayo. No? Ulit alin? Na siya ay manatili sa kadiliman. No? Bakit? Alam mo pala na yung ibinibigay mo, hindi nakatutulong. No? Maliit na bagay, pero bahagi yun. No? Na kung saan ay makita natin. Kaya, pag-ingatan natin. No? Kaya kung minsan kapag ang mga tao humihingi sa inyo ng pagkain na lang ibigay ninyo. Ano? Paano mahirap yun kasi mag-aasikaso pa ako. No? Kukunin ko pa. Magkala kapag yung pera, iabot ko na lang sa kanya. Ano? Pero yun ang tanong. Ano? Sa pagtulong nyo ba, naging ilaw ba kayo? O naging dilim? No? Nagbibigay ba kayo ng lasa? O kayo ay nagpapalala sa kanyang katataluan. No? Bahagi yun. No? Kaya, ang mismong pagiging ilaw, may responsibilidad. No? May responsibilidad na makita natin ang pagtugon natin sa biyaya na ipinagkaloob ng buong may kapal. At yun yung hamon na ipinapamanig ng buong may kapal sa atin. No? Bahagi yun. We could not remain passive, but we would like to become active. We have to become active responsibly. No? Or else, baka mamaya, ay lalo lang tayong nagdudulot ng mas malaking problema kaysa